Nagsimula ang pelikula sa isang dalaga, si Liz, na papunta sa mataong shopping center. Mukha siyang may problema at lumapit sa cashier, ipinaliwanag na kailangan niyang ibalik ang pagkain ng aso. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng cashier na pwede lang mag-refund kung ang produkto ay may depekto. Ikinagalit ito ni Liz at hinampas ang lata sa counter para masira ito. Samantala, isang may balbas na lalaki na nagngangalang Aiden ang tahimik na nagmamasid sa nangyayari mula sa malapit. Maya-maya, bumalik si Liz sa kanyang sasakyan at kinuha ang ilang papel na may mantsa ng dugo at itinapon niya ito sa lupa. Kasabay nito, nakakatakot na pinagmamasdan siya ni Aiden mula sa kanyang tow truck. Pagkatapos ay sinimulan niyang kuhanan siya ng mga larawan gamit ang Polaroid camera. Ilang sandali pa, ikinabit ni Liz ang tubo sa tambutso ng sasakyan at pinaandar ang makina. Isinandal niya ang kanyang ulo at biglang napuno ng usok ang sasakyan. Tila nagsawa na siya sa miserableng buhay at napagdesisyonan na tapusin ang sarili. Ngunit nang mawalan siya ng malay, si Aiden ay nagmamadaling tumulong sa kanya. Agad niya itong ibinaba sa kotse at isinakay sa kanyang truck bago umalis. Ilang sandali pa, dumating ang dalawa sa liblib na farmhouse sa malayong lugar at dinala ni Aiden ang walang malay na si Liz sa bahay. Hindi sinasadyang tumama ang kanyang ulo sa pinto kaya't ginamot niya ang sugat nito. Pagkatapos, dinala siya nito sa kanyang kwarto kung saan siya ay ikinulong at itinali ang mga kamay. Pagkatapos ay humiga ito sa tabi niya sa kama at iniisip siya bilang ibang babae. Kinaumagahan ay nagluto si Aiden ng piniritong itlog at dinala ito kay Liz sa kwarto. Nang magising siya, natakot siya nang makita ang sarili sa bahay ng hindi kilalang lalaki na nakatali ang mga kamay at may itlog sa harap niya. Tumanggi siyang kainin ang itlog at sinabing siya ay vegetarian ngunit ikinagalit lang ito ni Aiden. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Liz na gusto niyang umuwi at hinahanap siya ng kanyang ama. Gayunpaman, agresibo ang reaksyon ni Aiden at tinukoy siya bilang ang kanyang asawa na si Helen. Inamin din niya kung gaano siya kadesperadong naghanap sa kanya. Nalilito si Liz at sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya si Helen ngunit lalo lang siyang nagalit nang tumanggi siya. Sa huli, atubili niyang tinanggap na siya si Helen at sinabing kamakailan lang ay nawala ang kanyang alaala. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalis si Aiden para sa kanyang trabaho na pagmamaneho ng tow truck at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Liz. Sinubukan niyang gamitin ang telepono sa bahay ngunit napagtanto niyang hindi ito gumagana. Pagkatapos ay sinubukan niyang lumabas sa harapan na pinto at nakita niyang nakalock ito. Si Liz na nabigo ay naghanap ng isa pang labasan at kalaunan ay natagpuan ang hindi nakalock na pinto sa likod. Ngunit sa paglabas niya, sinugod siya ng dalawang mabangis na Rottweiler at agresibong tumatahol. Ikinagulat nito ng kaawa-awang babae na nagtulak sa kanya na tumakbo sa loob ng bahay at magkulong. Ang eksena ay nauwi sa isang flashback noong isang araw kung saan makikita si Liz na nakatira kasama ang kanyang kapatid na si Jackie at ang kanyang bayaw na si Dan. Ang magkapatid na babae ay mukhang hindi magkasundo at patuloy na sumisigaw at nagtatalo na parang mga baliw. Sa kabila nito, pinagtitiisan nila ang isa't isa dahil wala nang ibang mapupuntahan si Liz at kailangan siya ni Jackie para alagaan ang kanyang baby. Nang maglaon, ninakaw ni Liz ang kwintas ng kanyang kapatid at umalis para sa interview sa trabaho, ngunit sinundan siya ng aso ng pamilya sa paradahan. Hindi niya sinasadyang nasagasaan ito habang sinusubukang paandarin ang sasakyan. Si Liz ay nakaramdam ng labis na pagkakasala at agad na dinala ang nasugatan na hayop sa veterinaryo. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng doktor na ang aso ay nangangailangan ng agarang operasyon na nagkakahalaga ng $700. Dahil walang ganoong kalaking pera si Liz, pumunta siya sa pawn shop para ibenta ang kwintas ng kanyang kapatid. Ang sanglaan ay nag-alok sa kanya ng $450, ngunit iginiit niya na kailangan niya ng higit pa. Nag-alok ang lalaki na bibigyan siya ng mas maraming pera kapag sumiping siya sa kanya, ngunit tumanggi si Liz na nandidiri. Pagkatapos ay tumalikod ang lalaki sa isang segundo, kaya dumagan siya sa counter at nagnakaw ng relo mula sa display. Sa kanyang pagbabalik, ibinenta ni Liz sa kanya ang parehong relo at nakakuha ng karagdagang $150. Sa kasamaang palad, nang bumalik siya sa veterinaryo, natuklasan niya na ang aso ay namatay na. Sa pag-uwi, galit na galit si Jackie tungkol sa nawawala niyang kwintas. Inakusahan niya si Liz na nagnakaw nito, ngunit itinanggi ito ni Liz at pasimpleng pumunta sa kanyang silid. Ilang sandali pa,
Tiningnan ni Jackie ang wallet ni Liz at nakakita ng malaking halaga ng pera. Ikinagalit niya ito at inatake ang kanyang kapatid sa banyo. Hiniling niyang malaman kung saan nanggaling ang pera at sa huli ay inamin ng nakukonsensyang si Liz ang katotohanan tungkol sa kwintas at sa aso. Nang marinig ito ay lalong nagalit si Jackie at ipinahayag na ang aso na lamang ang natitira sa kanilang yumaong kapatid na si Mikey. Sinisisi din niya si Liz sa pagkamatay nito at pinagalitan siya dahil wala na siyang nagawang tama. Pagkatapos ng ilang pagsigaw ay hiniling ni Jackie na umalis ang kapatid sa kanyang apartment at huwag na muling ipapakita ang kanyang mukha. Sa sumunod na eksena, si Liz na nalulungkot ay nagtungo sa rooftop kung saan inalala niya ang pangitain ni Mikey na naglalakad sa railing at nahulog sa kanyang kamatayan. Isa pala siyang autistic at si Liz ang nag-aalaga sa kanya noong araw na iyon. Ilang sandali pa ay nilapitan siya ni Dan at magalang na hiniling na umalis siya. Sinabi niyang tumira sa kanila si Liz sa loob ng maraming buwan at kailangan niyang maghanap ng ibang matutuluyan. Sinimulan ni Liz na akitin siya at natuklasan natin na sila ay may lihim na relasyon. Gayunpaman, tinanggihan ni Dan ang kanyang pang-aakit sa pagkakataong ito at sinabing mahal niya ang kanyang asawa. Bumalik sa kasalukuyan, umuwi si Aiden mula sa trabaho at ipinaghain siya ni Liz ng kulang sa luto na manok. Pagkatapos kumagat, tumungo si Aiden sa kanyang sasakyan at nagdala ng bouquet sa loob. Iniregalo niya ito kay Liz at nagpasalamat sa kanyang pag-uwi. Pinalaya rin siya sa pagkakatali na nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Pagkatapos ng hapunan, humiga ang dalawa at sinubukan ni Aiden na makipag-intimate sa kanya. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit iginiit ni Aiden na gawin nila ito bilang kanyang asawa. Nang patuloy niya itong hawakan, biglang sinabi ni Liz na nasasaktan niya ang sanggol. Pagkatapos ay ibinalita niya na kamakailan lamang ay dinadala niya ang kanilang anak. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Aiden at nagsimulang hawakan ang kanyang tiyan upang maramdaman ang mga galaw ng sanggol. Ngunit sa kabila ng kagalakan na ito, hinawakan niya ang kanyang kamay at hiniling sa kanya na pasayahin siya na atubili niyang ginawa. Sa mga sumunod na araw, nananatiling nakakulong si Liz sa bahay na nagpapanggap na asawa ni Aiden. Gumawa din siya ng iba't ibang mga plano sa pagtakas, ngunit wala sa mga ito ang matagumpay. Ang baliw na lalaki ay naglagay pa ng collar ng aso sa kanyang leeg, sinabing regalo niya iyon sa kanya na kwintas. Isang araw pagkaalis ni Aiden para magtrabaho, umakyat si Liz sa chiminiya ng bahay at ipininta ang salitang tulong gamit ang harina. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob at natuklasan ang ilang video footage ni Helen. Sa video, makikita si Helen na nangangabayo at nang kuhanan siya ni Aiden, ininsulto siya ni Helen, tinawag siyang talunan at baliw. Sa sumunod na video, nilapitan ng babae ang natutulog na Aiden at sinabi sa kanya na mahal niya ito, ngunit hindi niya kayang mabuhay kasama ang gayong lalaki. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa ilang linggong nakalipas, nang sumapit ang taglamig at si Liz ay nakakulong pa rin sa loob ng bahay. Muli na namang itinali ni Aiden ang kanyang mga kamay at ayaw siyang paggamitin man lang ng banyo. Sa halip, nagdadala siya ng palanggana para umihi si Liz sa kwarto. Isang araw, si Liz na desperado ay nagtangkang putulin ang lubid gamit ang kutsilyo, ngunit nasugatan ang kanyang daliri sa proseso. Dahil dito ay napasigaw siya sa sakit, at agad na sumugod si Aiden para tingnan siya. Sinamantala ni Liz ang sitwasyon, at sinabing dinudugo siya at maaaring mawala ang kanilang sanggol at nagmumungkahi na dapat silang pumunta sa ospital. Gayunpaman, tumanggi si Aiden na gawin iyon at nagpa siya na magdala ng doktor sa halip. Pagkatapos ay pumunta siya sa doktor ng kanyang pamilya na si Holden at nakiusap sa kanya na tingnan ang kanyang asawa. Nataranta ang doktor dahil alam niyang iniwan siya ni Helen noon. Gayunpaman, nang patuloy na magpumilit si Aiden, ang matanda ay nag-aatubili na pumayag na pumunta sa kanyang bahay. Habang nasa daan, tinanong ni Dr. Holden si Aiden kung iniinom ba niya ang kanyang mga gamot araw-araw, ngunit hindi sumagot ang huli. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay, kung saan nagulat ang doktor nang makita ang hindi kilalang babae na tinutukoy ni Aiden bilang Helen. Agad niyang naunawaan ang sitwasyon at inutusan si Aiden na magpakulo ng tubig sa kusina. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Liz ng mag-isa at nalaman niyang ikinulong siya rito. Nangako si Holden na tutulungan siya, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Aiden dala ang tubig. Ipinaalam sa kanya ng doktor na may bara ang kanyang asawa at kailangang dalhin kaagad sa ospital.
Nang tumanggi si Aiden, sinubukan ni Dr. Holden na patulugin siya sa pamamagitan ng pagturok sa kanya ng pampakalma. Nag-away ang dalawa, ngunit matanda na ang doktor kaya bigla itong inatake sa puso at namatay. Nang makita ito, si Liz ay natakot, ngunit kinaladkad ni Aiden ang bangkay sa labas at iniwan ito sa bakuran. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob na may vacuum at sinabing maaari niyang alisin ang bara ng mag-isa. Tumanggi si Liz na gawin ito na humantong sa away sa pagitan nila. Sa panahon ng laban, ginamit ni Liz ang kanyang mga kamay para sakalin siya at nawalan ng malay. Pagkatapos ay mabilis niyang pinalaya ang sarili at itinali siya sa kama. Sumunod, umalis si Liz ng bahay na may dalang kutsilyo at biglang dumating ang dalawang aso upang salakayin siya. Gayunpaman, lumaban siya at iniunday ang kutsilyo na ikinamatay ng aso. Nang makita ito, ang isa pang aso ay natakot at hindi nangahas na lumapit sa kanya. Pagkatapos ay sumakay si Liz sa tow truck at nagpas siyang umalis sa lugar na ito ng tuluyan. Gayunpaman, naibangga niya ang sasakyan sa garahe na naging sanhi upang ito ay maipit na pumipigil sa kanya na umabante. Nang makita ang kanyang kahabag-habag na sitwasyon, si Liz ay nakaramdam ng kalungkutan at napaiyak. Sa umaga ay pinuntahan niya si Aiden na nagising at galit na galit. Hiniling niya sa kanya na palayain siya, ngunit tumanggi siya at nagpa siya na gawin sa kanya ang ginawa nito sa kanya. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niya itong alagaan at pakainin. Nakahanap si Liz ng gamot sa kabinet na tila kakaiba, ngunit sa kabila nito, sinimulan niyang bigyan siya ng gamot sa pag-asang mapanatili siya sa ilalim ng kontrol. Sa panahong ito, nakipagkaibigan din siya sa natitirang aso at nagsimula silang magbonding sa pamamagitan ng paglalakad ng magkasama. Si Liz ay unti-unting nasiyahan sa kanyang bagong buhay at napagtanto na hindi ito masama kung tutuusin. Isang umaga nang magising si Aiden ay tinanong niya si Liz kung nasaan ang kanyang asawang si Helen. Iniisip niya kung nasa ospital siya at kung nurse ba niya si Liz. Nalilito si Liz at agad niyang napagtanto na si Aiden ay nagdurusa mula sa sakit sa pag-iisip. Napansin niya ang biglaang pagbabago sa ugali nito at hindi na siya ang galit na lalaki noon. Lumalabas na gumana ang mga gamot na ibinibigay niya rito at bumalik na siya sa normal. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Liz ang buong sitwasyon kay Aiden at humingi si Aiden ng paumanhin kung nasaktan man siya nito. Ikinwento din niya ang tungkol sa kanyang kalagayan at inihayag na tumigil siya sa pag-inom ng kanyang mga gamot pagkatapos umalis ang kanyang asawa. Sunod ay dinala niya ito sa banyo at inahit ang kanyang balbas. Pagkatapos mag-shower, tumingin sa kanya si Liz ng may pagmamahal at sinabi na mas bata pala siya kaysa sa kanyang iniisip. Mula sa sandaling ito, nagsimula ng magkasundo ang dalawa. Pinalaya ni Liz si Aiden mula sa kama pero nakatali pa rin ang mga kamay niya sakaling sumpungin na naman siya. Nang magtanong siya tungkol sa isa pa niyang aso, ipinaliwanag ni Liz na pinatay niya ito dahil kinasusuklaman niya ang amoy ng tae. Sa mga sumunod na araw, si Liz at Aiden ay patuloy na nagkakalapit at napagtanto niya na hindi siya masamang tao kapag umiinom siya ng kanyang mga gamot. Nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya at nagsimulang magustuhan din siya nito. Isang gabi, binigyan niya ito ng Valium para makatulog siya ng maayos at hindi magising sa kalagitnaan ng gabi. Nang makatulog si Aiden ay nagsimulang maghukay si Liz ng libingan sa labas upang ilibing ang doktor na ilang araw nang nakalabas ang katawan. Gayunpaman, habang ginagawa iyon, biglang huminto ang isang kotse sa harap ng bahay at nagtago si Liz. Pagkatapos ay napansin niya si Helen na bumaba sa kotse at lumapit upang kumustahin. Nagulat si Helen nang makita ang ibang babae sa kanyang bahay, ngunit ipinakilala ni Liz ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Aiden. Pagkatapos nito, pumasok si Helen sa bahay kung saan laking gulat niya nang makitang nakatali si Aiden. Nagalit siya at inakusahan si Liz na binihag ang kanyang asawa, ngunit gumanti rin si Liz sa pamamagitan ng pag-akuse sa kanya na iniwan ang kanyang may sakit na asawa. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung paano nabaliw si Aiden at pinatay pa ang doktor ng pamilya. Sinabi din niya na si Helen ay walang pakialam kay Aiden at bumalik lamang para sa bahay. Nang marinig ito, sinubukan ng galit na Helen na tumawag ng pulis ngunit agad siyang pinatumba ni Liz gamit ang flashlight. Pagkatapos ay inilibing niya ng buhay ang babae sa tabi ng katawan ng doktor. Pagkatapos nito, isinara niya ang libingan sa pamamagitan ng paglalagay ng katawan ng patay na aso sa ibabaw.
Kinaumagahan, binati ni Liz si Aiden na nagsabing narinig niya si Helen sa kanyang pagtulog. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang lahat ay nasa kanyang isipan at binigyan siya ng gamot. Ilang sandali pa, nakita ni Aiden ang sasakyan ng kanyang asawa sa harapan at nagulat siya. Tinanong niya si Liz tungkol dito at ipinaliwanag niya na nandoon na ang sasakyan simula nang dumating siya rito. Iminungkahi niya na marahil ay hindi niya ito napansin dahil sa hindi niya pag-inom sa kanyang mga gamot. Nang marinig ito, nalilito pa rin si Aiden, ngunit pinili niyang paniwalaan siya. Iminungkahi ni Liz na alisin na nila ang sasakyan para tuluyan na niyang makalimutan si Helen. Nang pumayag siya, sa wakas ay tinanggal ni Liz ang mga tali sa kanyang mga kamay at sinabing hindi na niya ito kailangan. Sa hapon ay isinakay ng dalawa ang sasakyan sa tow truck at umalis sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto sila sa checkpoint ng pulisya. Tinanong sila ng opisyal tungkol kay Dr. Holden na ilang araw nang nawawala. Nataranta si Aiden at naalala niyang nagpatingin sa doktor ilang linggo na ang nakakaraan. Ngunit nagsalita si Liz, ipinaliwanag na si Dr. Holden ang doktor ng kanilang pamilya, ngunit matagal na silang hindi nagkikita. Nang tanungin tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang asawa ni Aiden, si Helen. Makikita sa susunod na eksena sina Aiden at Liz na nagre-renovate ng bahay para mapaganda ito. Mukhang napakasaya nilang magkasama at nag-iibigan sa sahig. Naputol ang eksena pagkaraan ng ilang linggo kung saan makikita ang buntis na si Liz na naglalakad sa paligid ng bahay. Maya-maya, dumating ang dalawang detective at humiling na makita si Aiden. Ipinaalam sa kanila ni Liz na nasa trabaho siya at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag nila na iniimbestigahan nila ang pagkawala ni Helen at nagtanong kung maaari silang tumingin sa paligid. Nag-aatubili na pumayag si Liz at sinimulan ng mga detective ang pag-inspeksyon sa bahay. Sa bakuran, nakakita sila ng bagong hukay na lupa at nagsimulang maghukay. Gayunpaman, lumalabas na ito ay inilibing na aso na nagdulot ng ginhawa kay Liz. Sa huling eksena, nakita natin na lumipas ang ilang buwan at nanganak na si Liz ng sanggol na lalaki. Kinunan niya ng larawan si Aiden at ang sanggol at mukhang masaya silang lahat. Nagulat si Aiden sa pulang buhok ng sanggol dahil wala ni isa sa kanila, ngunit ipinaliwanag ni Liz na ito ay isang recessive gene. Siya ay walang muwang na naniwala sa kanya, hindi alam na ang sanggol ay mula sa dating kasintahan ni Liz na si Dan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.